publication, ay in-interview ako at in a few weeks lalabas ang pinakamalaking artikulo tungkol sa akin sa Poland, sa magazine na yon. Kaya ang pangalan ng Pilipinas doon ay matatanyag. Babandera ang Pilipinas. Babandera ang Pilipinas sa Poland. Pero sinabi ho ba ninyo dun, Professor, na sa Pilipinas talaga marami rin mga taong yun, nakakaramdam, yes. nakakita. Oo, alam nila. Dahil merong Filipino healers na naroon. In fact, nakakilala ko yung dalawa. Si Jaime Pusot at saka si Antonio Pelingen ng Baguio. Ito yung mga native Baguio people. Yes. Matagal na sila, napupunta pala sila sa Poland at doon sila nanggagamot sila. Pero hindi sila nag-opera. Ito yung mga psychic surgeon. Pero dito sa Andal, bawal. Ginagawa lang magnetic healing, mga spiritual operation, walang dugo, no? So doon sa Poland. Natasyon ng mga Filipino healer sa Poland. Yun. Okay, maganda. Kaya very positive ang ating image sa Poland. So, doon po sa takbo ng inyong lecture, Professor, ano yung kanilang usual na katanungan? Alam mo, pareho rin sa katanungan dito sa atin at wala kakaiba ang mga interest nila. Pareho rin sa ibang bansa na kasi ako ay nag-lecture na sa halos sa buong mundo nakarating na ako, no? Sa North America o South America, sa Middle East, sa Asia. Marami na ako napuntahan sa buong mundo, sa Europa, no? Nag-lecture na rin ako. Ang mga tanong halos pare-pareho tungkol dito sa mga bagay na ito, tungkol sa mga soulmates, sa intuition, paano kung develop. Kaya lang sa kanila, isang magandang Ray, na isang magandang pagkakataon nito dahil ang Poland pala ay ka-accepta lang sa European Union, no? They are just been accepted into the European community, no? And because of that, they have to keep abreast with the rest of Europe, no? Kasi nahuli ang Poland dahil sa matagal silang na under the communist regime, no? Ay medyo nahuli sila sa ekonomiya at sa ibang mga knowledge. Bali Switzerland, mga Finland, mga advanced. Nahuli sila. Ngayon, meron silang pressure to keep up with the rest of the European community. So, kinakailangan na ng mga seminars daw on creativity, creative thinking. Sabi ko, meron akong ganyan. Hindi nila alam na natuturo ako nitong subject na ito. So, ngayon, ang ginawa nila, tinanong kung maaari akong magturo ng creative thinking sa mga Polish. Sabi ko, yes. At pinadala naman, alam mo ang kagandahan sa ating technology ngayon, yung email, ay napakabilis. Mabilis yun. So, nag-text lang ako sa aking secretary. The next day, nandun yung outline, no, nung aking creativity. Ang bilis naman nila, they submitted it to the European Union. They will be funding a series of seminars na gagawin ko, funded by the European community. So, tuwan-tuwa yung aking host, they will not have to spend for promotions. Ang magbabayad pa, European community. So, isa sa gagawin ko na seminar na sa Poland ay hindi lamang tungkol sa ESP, sa soulmate, sa intuition, kundi tungkol sa creativity. So I'll be teaching the Polish people, imagine Filipino going to Europe teaching them, at nagbaligtad na ang mundo. Samantalang dapat sila pa magturo sa atin because lalo na, di ba, mga developed countries. Mga developed countries sila, ngayon ay baligtad. At nakita nila ang ito, para ako nagyayabang, pero nakita lang galing ng Pinoy sa pag-handle itong subject na ito. Hindi nila akalain na ganun kagaling. Diyan ho namin kayo pinalarangal, Professor. Talagang, naipakita ho ninyo na mga Pilipino, ganyan, kahit saan larangan. Kahit saan larangan. At saka yung, alam mo yung mga nag-attend sa akin doon sa Poznan, for example, yung mga business community, isa doon ay isang spokesman ng napakalaking hospital association representing thousands of doctors. And sabi ko na meron akong module na self-healing through visualization using only the mind. At tuwan-tuwa siya dahil nag-demonstrate ako noon yung paano paggamit ng pag-iis ng remote viewing. Napaka-detalye nakita niya sa kanyang partner. Actually, napaka-effective yung method na tinuro niyo sa amin. Yes, tungkol doon. So, hindi nila akalain magawa nila. Kaya ngayon, gusto nila akong magtuturo sa mga doktor. Isa pa sa mga gagawin ko sa Poland, I will be addressing and teaching doctors of medicine how to use the mind, diagnosis and healing,
Yun yung mga agenda, no? Yung mga gagawin ko sa punan. Sa ibang bansa pa ako mas in demand. Kaysa dito, hirap na ako kumuha ng mga participants. Pero dito, talagang ano, ay bukas na bukas sila at gusto nila, papayad sila sa akin sa napakalayo na lugar, malaking babayaran nila sa akin papasahe. Sa akin, siyempre may fee din tayo na babayaran nila, they're willing to do that. Are you saying, do you see this, Professor, na parang ang tao talaga nagkakaroon ng revolution? Ay, totoo yan. At ang sinabi, alam mo, meron sinabi sa akin yung nag-interview na isang malaking magazine doon sa Poland. Sabi niya, you know, I have been a journalist for 10 years. No? And ang mga subject, mga esoteric subject, I have interviewed many gurus from Asia, many people who claim red powers and all that. Ngayon lang daw siya nakapag-interview sa taong katulad ko na mayroong substantial knowledge saka mayroong graduate degree in high education na nakapagsasalita tungkol sa mga bagay na ito. And very scientific approach. And very scientific approach. Ngayon lang daw siya nakakilala ng tao na mayroong ganyan. Kaya ang gagawin niya, napakalaking artikulo tungkol sa akin, lalabas siguro next month sa magazine na yun, napakahabang article. 2 oras na ako in-interview. Ayaw kung anong tuwang-tuwa siya, 2 oras. Supposedly 30 minutes lamang. Sabi kayo naman, Professor, kalabuti ba ilang oras? Kayo, unconsciously, bigla kayo nag-cha-channel. Ganon. Anyway, yung ating mga kababayan ho, sa mga gusto ninyong tanong kay Professor, anything siguro under the sun. Under the sun. Tungkol sa paranormal, about mind development. Pwede po kayo mag-text sa ating pong text line 0917-898-3974. Ulitin ko po, 0917-898-3974. Meron po tanong dito, Professor. Yes. Nais ko lang po itanong kung ano pong ibig sabihin. Sandali. Alright, sandali lang po ha. Eto, tanong ko lang po kay Professor, kasi misis ko ho, may lagi naririnig na bumubulong. Lahat daw ng mga nakakwentuhan niya ay ginagayad daw mga boses, lalo na pagtahimik na sa bahay. Kung mag-isa siya doon siya nakaririnig ng bulong. Ano po kaya yan? Well, From Willie of UP Diliman. alam nyo, yung mga ganyan, hindi natin nasabi kung kinakailangan investigahin ano dahil maraming pwedeng panggalingan, no? Una, kailangan ma-eliminate natin kung yun ay hallucination, auditory hallucination din natawag, no? Yes, yes. In other words, na nasa isip lamang niya. Sa isip lang. Hindi ko nasabi na hindi totoo, ha? Hindi ko alam. Ayun, maaari, isa yun sa rason. Yes. Maaari hindi yun ang rason na yun. Number 2, maaari may mga elementals dyan na gumagaya. Yung mga gumagaya, mga elementals yan, usually na ginagaya yung boses, yan. Yung biglang minsan tatawagin ka sa boss, gagayahin yung boses ng kasama mo. Gagayahin yan, mga elementals, mapalabiro yung mga yan yan. At maaari din naman ng mga isang mga earthbound spirits. So, tatlong bagay na pwedeng panggalingan yan.